12 sasakyan ang inararo ng isang truck sa C5 pasado alas 7 ngayong gabi. Sa inisyal na ulat, nawala ng preno ang truck na may kargang mais. Nagdulot ng matinding trapiko ang aksidente. Samantala, ilang beses na nagpaikot-ikot ang puting van na yan sa Atimonan, Quezon Province. Nabasag ang salamin ng van at tumilapon ang ilang sakay nito. Agad na isinugod sa ospital ang mga sugatan. Ayon sa motoridad, nawala ng kontrol ang driver matapos pumutok ang gulong ng van. Patakbong binitbit ng BFP personnel na yan ng isang bata papunta sa Dalampasigan sa Kalibo, Aklan. Sakay siya ng bangkang tumaob dahil sa malakas na alon sa dagat. Ayon sa Kalibo MDRRMO, 13 ang sakay ng bangka kabilang ang 3 menor de edad. Agad silang dinala sa pinakamalapit na ospital. 3 miyembro ng pamilya Duterte ang planong tumakbong senador sa eleksyon 2025 ayon kay Vice President Sara Duterte. Kabilang dyan ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na iimbitahan daw ng Kamara sa investigasyon ito sa kanyang giyera kontra droga. May report si Tina Panganiban Perez. Umiiyak na humarap sa Kamara sina Emily at Raquel. Humihingi sila ng hustisya para sa mga anak nilang napatay sa giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Wawa ng mga anak ko, Your Honor. Mabait yung anak ko. It means that he is not involved in any drug trade. Wala, Your Honor, hindi. Yung nangyari sa anak ko, hindi naman po adik. Sinabi po ng mga pulis, collateral damage, yung nangyari sa anak ko. Pinaslang naman ang ama ni Jennifer sa anti-drug operation sa Caloocan noong September 27, 2016. Ang 4 umanong pulis na kumatok sa kanilang bahay, ibang pangalan daw ang binanggit. Sinisigaw po siya, aray. Wala po kaming magawang mga anak niya. Sobrang takot. Nakarinig na po kami ng maraming putok. Pagkakaalam ko po, nagkamali sila ng bahay na pinasok. From our legal analysis, Your Honor, President Duterte, we filed a complaint, a communication before the International Criminal Court, indicting him as the most responsible for crimes against humanity. Iimbitahan ng Kamara sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bato de la Rosa sa investigasyon ito sa drug war. Kinukunan pa namin sila ng panig, ngunit wala pa silang tugon. Sa eleksyon 2025, plano raw tumakbong senador ni dating Pangulong Duterte. Pati na mga anak niyang sina Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte. Lahat sila raring na tumakbo Si PRD, Senator, yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, Senator, si Sebastian Duterte. Yan daw ang napag-usapan nila ng kanyang ina. Nang tanungin kung tatakbo ba si Sara bilang presidente, sinabi niyang ang napipisil daw na kumandidato bilang presidente sa 2028 ay ang nakababata niyang kapatid na si Mayor Baste. Ingon sa ako ang mama. Mudagan ng senador ang ako ang mangkod, si Baste Duterte. Kaya siya ang mudagan sa 2028 ko president. Si VP Sara, posible raw na bumalik bilang alkalde ng Davao City, pero pag-uusapan pa raw kung kailan. Napansin din ang sugat sa kanang bahagi ng leeg ni VP Sara at natanong sa isang viral TikTok video. Sara! Unsa lang sa imong lihog? Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Ang gorgor ay salitang Bisaya, nakatumbas ng laslas sa Tagalog o slash sa Ingles. Tinanong ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Sino ba yung sinabi ko? Silang lahat. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinag-aaralan na raw ng kampo ni dating Senadora Laila de Lima
kung paano pananagutin ang di umano'y nasa likod ng halos 7 taon niyang pagkakabilanggo. Kabilang dyan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre na parehong nakaupo noong ihain ng drug cases laban kay De Lima at arestuhin siya noong February 2017. Sabi ni De Lima sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, may mga nag-imbento ng mga kwento tungkol sa di umano'y pagkakasangkot niya sa drug trade sa Bilibid. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng dating Pangulo. Si Aguirre naman sinabing masaya siya na na-dismiss na ang mga kaso ni De Lima dahil matagal na siyang nagdusa. Welcome sa US State Department ang acquittal ni De Lima sa mga kasong anilay politically motivated. Para naman kay dating Presidential Counsel Salvador Panelo, ang pagkulong kay De Lima ay parusa sa pag-akusa ni De Lima kay Duterte bilang nasa likod ng mga extrajudicial killing sa Davao City. Bloke-bloke ng shabu ang nakuha ng mga mangingisda sa dagat sa Ilocos Norte. Nakasilid ang droga sa animoy supot ng tsaa. May report si Ivy Hernando ng GMA Regional TV. Lutang sa dagat sa Badok, Ilocos Norte. Pauwi na raw ang 4 na mangingisda nang makakita sila ng sako sa dagat. Tinignan namin kasi akala nga namin pera. Ay nakita na namin puti. Agad nila itong dinala sa barangay hall at ipinaalam sa mga pulis. Nag-on-site screening test ma'am at lumabas po na positive na shabu po yung mga nakuha natin. Tinatayang mahigit 167.4 million pesos ang halaga ng 24 na bloke ng shabu. Nakasil ang mga supot na animoy mga Chinese tea packs. Sabi naman ng PDEA, yung mga dating nakukuha nila, ganun din po. Inaalam pa ng PNP ang ibig sabihin ng mga Chinese markings. Makikipag-coordinate rin daw sila sa Coast Guard para alamin ang mga barkong dumaraan sa lugar. Ivy Hernando ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inilagay na sa lookout bulletin order ng Bureau of Immigration si suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Kasamang haharangin sakaling tangkaing lumabas ng bansa ang kapatid niyang si Wesley. Dating Technology and Resource Center official Dennis Cunanan na iniuugnay sa mga pogo sa Bamban at Porac at 15 iba pang kapwa respondents ni Guo sa reklamong qualified human trafficking, kabilang ang ilang business partner na wala pang mga pahayag. Samantala, ibinasura naman ng Ombudsman ang apela ni Guo sa 6 na buwang preventive suspension laban sa kanya. May sapat daw na basihan para sabihing malakas ang ebidensya laban kina Guo at 2 iba pang sinuspindi. Ikinalungkot ito ng kampo ni Guo. Pinag-iisipan daw nilang dumulog sa Court of Appeals. Sinisikap daw ng Department of Foreign Affairs na makausap ng maayos ang China sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Naniniwala pa rin daw ang DFA sa kahalagahan ng dialogo. Pero ang ating Defense Department, hindi pa raw handang makipag-usap sa kanilang Chinese counterpart ayon kay Secretary Gilberto Teodoro Jr. Sa pagdinig ng Senado, iginiit naman ni Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo na nasugatan sa insidente sa Ayungin Shoal noong June 17 na sinadya at hindi aksidente ang nangyari. Naghain na ng diplomatic protest ang DFA laban sa China. Samantala, namataan naman ang binansagang The Monster Ship ng China o ang dambuhalang Zhao-2 class Chinese Coast Guard Ship 5901 malapit sa El Nido, Palawan. Nakalerto ang PCG sa Palawan para bantayan ang kilos nito. Halos 4,000 Maynilad customers sa Caloocan makatatanggap ng mahigit 530 pesos refund. Bahagi ito ng mahigit 2 milyong piso multang ipinataw sa Maynilad ng MWSS dahil sa isinuplay na mababang kalidad ng tubig. Matapos ang mahigit 1 taon, ban sa pag-issue ng entry at worker visa sa mga Pinoy na gusto magtrabaho sa Kuwait, inalis na ng Kuwaiti government. Pagsampa ng mga Pinoy sa mga barkong pag-aari ng mga naunang barko na inatake ng Houthi sa Red Sea, ipinagbawal muna ng Department of Migrant Workers. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinalakay sa 2024 East-West Center International Media Conference
ang mga epekto ng Artificial Intelligence o AI sa pamamahayag. Isa sa mga partner ang GMA Network sa 3 araw na conference na ang tema ay Future of Facts. Pinag-usapan doon kung paano makatutulong ang AI sa pamamahayag. Hinimay rin ang mga hamon na dala ng AI kaugnay sa pagsasala at pag-uulat ng tamang impormasyon. Kasama rin sa diskusyon ang kahalagahan ng pagsala ng mga tamang impormasyon kaugnay sa usapin ng climate change, global politics, elections at iba pang issue. Napili ang Pilipinas na i-host ang conference ngayong taon dahil isa tayo sa mga bansang may pinakamaraming social media users at nakararanas ng malalang paglaganap ng fake news. First solo single na Room ni SB19 member Stel umabot na ng milyon-milyong views sa TikTok. Sunod naman niyang pinaghahandaan ang pagiging coach sa The Voice Kids Philippines. Pati na ang two-night concert nila ni Limitless star Julian San Jose next month. Magandang opportunity po ito for me na starting as a solo artist na magkakaroon na po agad ng ganong klaseng interaction and ganong kalaking project, concert with nakilalang artist. That Kind of Love star David Dicaco naranasan daw na matulog sa public CR para sa nililigawang babae. I wanted to prove myself to her. So that time, she had work in Korea. Sobrang lamig, tumambay ako sa CR. Gusto mo lang makita Gusto ko lang ng pakita girl na ito seryoso yung ka. that kind of love na you deserve. South Korean superstar Lee Jong-suk meets Bridgerton star Luke Newton sa isang show ng luxury brand sa France. 3-time Grammy winner na si Neo magbabalik Pilipinas para sa Champagne and Roses Tour. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Habol ng isang lalaki sa kanyang bakasyon, aesthetic na view ng beach gamit ang drone. Pero nauwi ito sa literal na habulan dahil sa mga aso. Pusuan na yan sa report ni Mark Salazar. Banayan ang alon. Presko ang hangin. Pino ang buhangin. Pero may galit na mga aso. Kaya si Kuya kumaripas ng takbo. Mabuti na lang, may dagat. Ligtas si Kuyang na natakot at nagulat. Kwento ni Gio, gusto lang niyang maranasan ang aesthetic view ng beach kaya takbo-takbo drama niya sa drone shot. Pero ang mga aso sa paligid tila na bad trip at nagsitahulan. Akala pa niya hindi siya ang tinatahulan pero nang mabatid na siya talaga ang puntirya. Napaswimming siya nang wala sa oras. Diretso siya sa dagat at hindi makaahon. Kinaaliwa ng netizens ang video ni Gio. Kahit hindi na-achieve ang aesthetic vibes, experience niyang fighting for his life na kapaghatid ng good vibes. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News.